Blessed day to all saints, for all the believers of our Lord Jesus Christ. Let's continue from the book ulit tayo ng Mateo chapter 24. Ito naman ay ang pagbabalik ni Jesus sa mundo. Ito ang mensahe ng ating Panginoong Jesus ngayong araw na ito. Natapos na natin ang mensahe niya na kung saan ay tinapik natin ang kasuklam-suklam na darating. Ito ay ang pagbabalik ni Jesus sa mundo. So ito ay chapter 24 verse 29 hanggang 31. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Amen. So, since yun ang mangyayari sa araw ng pagdating or pagbabalik ng ating Panginoong Jesus dito sa mundo, yun ang mga tanda or cosmic signs na mula sa kalangitan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. At mawawala ang araw ito sa kani-kanilang landas, mayayanig. Amen, mga kapatid. So, basahin natin ang Isaiah chapter 13:10 dahil ito ay may kaugnayan dito sa verse 29. Hindi na magniningning ang mga bituin, sisikat ang araw pero madilim pa rin. At ang buwan ay hindi na rin magbibigay ng liwanag. Hallelujah. So, yun mga kapatid ang mangyayari, okay? Na palatandaan sa pagbabalik ni Jesus sa mundo. Okay, so basahin ulit natin ang Isaiah book chapter 34 verse 4. Matutunaw ang lahat ng bagay sa langit at ang langit ay mawawala na parang kasulatan na nairolyo. Mahuhulog ang mga bituin na parang mga dahon ng ubas o ng igos na nalalanta at nalalagas. Yun ang palatandaan. Okay, mga kapatid. Meron pa yan sa Book of Joel, chapter 2, verse 10, at saka sa chapter 2, verse 31. So, mga kapatid, Book of Joel, chapter 2, verse 10. Nayayanig ang lupa at ang langit sa kanilang pagdating at nagdidilim ang araw at ang buwan at nawawala ng liwanag ang mga bituin. Amen. So, yun mga kapatid, ang may kaugnayan na ilang book na matatagpuan sa Isaiah at sa Joel. So, basahin ulit natin ang chapter 2, verse 31. Magdidilim ang araw at pupula ang buwan na parang dugo. Mangyayari ito bago dumating ang nakakatakot na araw ng paghuhukom ng Panginoon. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Yun ang base sa biblikal na kung saan ang ating Panginoon. Nalaman natin na siya ay parating na kapag nakita natin itong mga signs na mula sa kalangitan. So, 30, Mateo 24. Pagkatapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kalwalhatian. Hallelujah, hallelujah. So, basahin natin mga kapatid ang may kaugnayan dito sa verse 30 na ito na matatagpuan natin sa Daniel. Umpisahan natin sa Daniel. Chapter 7, 13 to 14. 7 to 13. Daniel chapter 7, 13 to 14. Pagkatapos nakita ko ang parang tao na pinaliligiran ng ulap, lumapit siya sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. 14. Pinarangalan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari at naglingkod sa kanyang lahat ng tao sa iba't ibang bansa. Lahi at wika ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makakapagpabagsak ng kaharian niya. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoong Jesus. So, from the book of Zechariah, chapter 12, verse 10 to 12. So, nasundan, mga kapatid, dahil di ba sabi dito sa Mateo, pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. Di ba? Alamin din natin itong sa verse 31 na kung saan ito ay the trumpet and gathering of the elect, na ito ay nagpadala ang ating Panginoon ng mga anghel pagkatapos ng malakas na tunog para tipunin ang kanyang mga pinili sa iba't ibang lugar ng mundo. Okay, so ito ay nasa Book of Isaiah chapter 27 verse 13. Pagtunog ng trumpeta ng malakas, magsisibalik sa Jerusalem ang nahihirapang mga Israelita na binihag ng Assyrias at Egypto, at sasambahin nila ang Panginoon sa banal na bundok ng Jerusalem. So, basahin natin ang Deuteronomy chapter 30 verse 4. Nagoy pa niya kayo sa pinakamalayong bahagi ng mundo, titipunin pa rin kayo ng Panginoon na inyong Diyos. So, yun.
Diba? Titipunin ng ating Panginoon yung kanyang mga pinili kahit pangaraw na tinapon niya sa iba't ibang panig. Okay, ng mundo. Kasi sa iba't ibang mundo, diba? Sa iba't ibang lugar, may mga pinili ang ating Panginoon. So, sa araw ng pagdating niya, inutusan niya ang anghel upang tupunin ang lahat ng mga pinili. Okay, upang salubungin ang Panginoong Jesus at ating siyang papurihan at sasambahin. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, pinangalat ko kayo sa lahat ng sulok ng mundo. Pero ngayon, tumakas na kayo, pati kayong mga binihag at dinala sa Babylonia at bumalik na kayo sa Zion. Okay, so, yun mga kapatid. Dahil nga, sabi sa Mateo na dahil nga sa sabi ng Panginoon, sa malakas na tunog ng trumpeta ay papadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Hallelujah. Kaya kapatid, all saints, all the believers, magala kayo dahil parating na ang ating Panginoon Jesus at titipunin tayong lahat upang salubungin ang kanyang pagdating. So saints, listen. We're done from the coming of the Son of Man. So now, let's proceed from the message of our Lord Jesus Christ. No one knows the day and hour. Ang taong nakakaalam kung kailan babalik si Jesus. From the book of Matthew 24, again, verse 36 hanggang 39. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. Hallelujah. Amen mga kapatid. So, walang nakakaalam since na kung kailan ang balik o anong oras ang dating natin Panginoong Jesus. Kaya tayo ay winawarningan natin Panginoong Jesus, patuloy na nagre-remind sa ating lahat ng mga saints na be ready palagi lang. Okay? Lalo-lalo na spiritual, na kailangan nandun pa rin yung love natin, yung fire natin, na patuloy natin siyang sinasamba, sumasampalataya sa Kanya, kahit na hindi natin alam kung kailan talaga ang Kanyang dating. Subalit, siguradong darating ang ating Panginoong Jesus. Yun ang talagang pangako niya na darating siya, okay? At, base nga, di ba, sa mga signs na mga disasters, may mga darating pang tagutom, mga kapatid, famine, darating yun mga kapatid, kaya be ready. Be ready sa famine dahil darating yun. Amen ba mga kapatid? Kailangan na mag-stocks ng pagkain dahil darating ang tagutom. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Ang sabi natin Panginoong Jesus, kung ano yung nangyari sa panahon ni Noe. Di ba nung panahon ni Noe, naalala nyo? O kung sino yung napanood yung video passage ko na tungkol doon sa mensahe natin Panginoong Jesus, na si Noe, di ba, binalaan niya yung mga tao. Si Noe, inutusan niya na gumawa ng malaking arko dahil nga sa magpapadala ating Panginoon ng malaking pagbaha. Tinupok niya noon yung buong mundo na kung saan walang natirang mga tao, ang natira lang talaga noon ay si Noe, dahil binalaan sila ni Noe na may paparating na malaking pagbaha. Subalit hindi sila naniwala, pinagtawanan lang itong si Noe. Kaya nakaligtas noon ang pamilya lang at si Noe. Pumasok sila sa malaking arko na ginagawa natin Panginoon Jesus. Kaya ngayon, ganoon din ang mangyayari. Marami ng mga nagsasabi, mga nagwa-warning, nagpapaalala sa inyong lahat, lalong-lalo na ikaw kung hindi ka pa nakakapag-repent sa ating Panginoong Jesus. Ilang beses na maraming nagpapaalala, nag-share ng gospel, malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus. Subalit, kung ayaw mo talaga mag-repent sa paulit-ulit na pagpapaalala namin, pagpaparemind sa iyo, at nandoon pa rin yung katigasan ng puso mo, sa kahabagan na lang ng ating Panginoong Jesus na ikaw ay maliligtas dahil sa ayaw mong mag-repent, kapatid. By His mercy, kapatid, nanaway kahabagan ka ng ating Panginoong Jesus. At nandoon pa nga yung time na may mga nagiinuman, di ba? May mga nagkakasayahan. Hindi nila alam na ayan na malaking baha na maparating na, hanggang sa nalunod silang lahat. Kaya ngayon, ikunukumpara natin Panginoon, ganun din ang mangyayari. Merong mga nagiinuman din, may mga nagkakasayahan. Binabaliwala yung reminder, yung pagpapaalala. Repent, 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 all saints, brothers and sisters, mga kapatid. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. That's why you need to repent now. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa
barko. O, diba, mga kapatid? Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Totoong nangyayari na ngayon, di ba? Marami pa ang nagpapakasama talaga. Ngayong panahon, nasa huling panahon na tayo, nasa end times. Marami talaga, mga kapatid. Kaya, ang sabi ni Prophet Perez, hindi, 2% lang. Kung ilan ang total sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, mga kapatid, kung ilan ang total nun, so minus 2%. So yun lang ang makakaligtas o ang makakapunta sa kaharian, sa langit, nakapiling ang ating Panginoong Jesus. Pero inyo yun, mga kapatid, 2%. Diba? Kaya nga, patuloy kami nagpapaalala sa inyo na managdagan yung 2% na yun. Punuin natin ang langit. Dumaan ka na, kapatid, na kung saan, doon sa masikip na daan. Doon sa narrow gates. Huwag ka doon sa maluwag na daan na patungo kay Satan. Na patungo sa nagbabagang apoy. Amen ba, mga kapatid? Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Hallelujah. So yun, warning ng ating Panginoong Jesus para sa ating lahat. Na ganoon ang kanyang pagdating na walang nakakaalam. Except na lamang talaga doon sa totoong mananampalataya na followers ng ating Panginoong Jesus dahil palagi silang ready. Sa araw na iyon, kung may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. At kung may dalawang babaeng magtatrabaho sa gilingan, maaaring kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya maging handa kayong lagi dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, for your warning. Diba, mga kapatid? Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesus? Merong nagtatrabaho sa bukid, maaaring kunin ang isa. Okay? At may iwan ang isa. Merong dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, maaaring kunin ang isa, iiwan ang isa. Diba? Katulad ng mga napapanood natin ng mga AI, ng mga video, ng mga ginagawa nila ng mga video tungkol sa caught-up. Diba? May mga nagmamaneho, may mga kasama sa loob ng sasakyan. Yung driver, caught up. Yung isa na iwan. Maaaring yung isa nasa bahay, kinuha. Yung isa na iwan. So, dito na papasok, mga kapatid, yung caught up. Kaya tandaan ninyo ito. Kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin ang magnanakaw ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin kayo dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Hallelujah, hallelujah. So yun, kapatid, darating ang ating Panginoong Jesus na katulad ng isang magnanakaw. Dahil kung alam nga naman natin kung kailan ang dating na magnanakaw, di ba? Minsan nga, di ba, alam na natin na may nag-aali-aligid, di ba, binabantayan na natin yun. Kasi pinag-iinalaan natin na siya magnanakaw. So, ganun din ang pagdating natin Panginoong Jesus. Kung nalalaman lang natin. Di ba? The Bible says, Jesus will come like a thief. Kaya maging handa kayo palagi, mga kapatid.